Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po sa mga awit, kabalatang 66, talatang 17, hanggang sa mga sumusunod ay ganito po sinasabi, ako ay tumawag, sa Diyos ay magpuri, kanyang karangalan, aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y nagpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpupuro sa iyo. Itinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa gabi ito na sa pagkakataon na nagkasama-sama muli kami sa gawain ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo at sa paggabay sa araw-araw sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa mga biyaya at pagpapala mo sa kagalingan na patuloy mong binibigay sa amin. Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang bawat anak mo na may magiging bahagi sa gawain ito. Patnubayan po siya at puspusin ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito upang magpahayag ng inyong banal na salita. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kaayusan na aming pananambahan. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello! Magandang gabi po sa ating lahat, lalo tigit po sa ating Panginoon Diyos na siyang may kapangyarihan sa atin sa lahat ng, lalo na sa ating mananampalataya. Salamat sa ating Panginoon Diyos. Ang papuri palagi ay sa Kanya palagi. Lord, na-blackout ako. Papasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos at ibabahagi ko ang kabutihan na patuloy niyang pinakakaloob sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, sa ating lahat mananampalataya. Tunay na di tayo pinababayaan sa kanya-kanyang pagpapala na pinakakaloob sa atin. Sabi nga sa ibang libil, lambangan pinagkakaloob ng Panginoon sa atin bilang mga anak niya. At yun ay pinagpapasalamat ko po yan sa Kanya dahil nga po mula nung makilala ko hanggang ngayon ay hindi po ako pinabayaan. Gayon din po ang aking pamilya. Doon ko masasabi. Ang ibabahagi ko lamang sa biyayang patuloy niya ay pinagkakaloob sa buhay namin. Isa pong napakalaking bagay yun para sa amin o sa akin dahil nga matagal na po akong humihiling sa kanya na loobin nawa ng Panginoon Diyos itong aking kahilingan. Ito pong aking babahagi. Noon ay siguro mga 2 years nakaraan ay yun na po ang palagi kong pinagdadasal na loobin nawa ng Panginoon Diyos na magkaroon kami ng mumunting bahay sa probinsya. Pero hindi ko magawa kulang-kulang ng financial. So sabi ko, paano kaya? Lord God, ikaw lamang siya kong naasahan na mag-provide dito sa amin ang aking ninanais na magkaroon nga ng maliit na tahanan o bahay na siyang gagawin namin bakasyonan doon sa aming probinsya.
So, nitong taon ay talagang biniyayaan din po naman kami ng ganun na lang. Talagang hindi ko inaasahan. So, napasimulan ko po ang ninanais namin magkaroon nga ng ng maliit na bahay at talagang napapangyari po. Nagsimula nung April na magpahanggang ngayon ay patuloy po ito na ipapagawa unti-unti at nabububungan na nagawa na ang kabuuan ng paligid. So, yun ay gawa ng simento. At salamat po naman ay talagang na-providean po kami po yun. At kaya naman po ay wala pong iba akong nasasambit sa Panginoon Diyos kundi ang pasalamatan siya. Dahil nga sa lahat ng nangyaring nga ay talagang sa mga nangyari na yon ay talagang sa kanya ko ipinagpapasalamat dahil hindi ko inaasahan yan magkaroon kami ng ganun. kahit yun lang kaliit ay masasabi ko na yan na napakalaking bagay niyan para sa akin. Kasi nga sinimula ng ganun kalaki na pera dahil wala din naman akong hawak ng pera na ganun kahalaga. So kumbaga ay ibinigay sa akin na ganong halaga. So, yung pinasimulan ko na hanggang ngayon. So, hindi ko malaman na, hindi ko lubos isipin na talagang napapangyari naman pala. Na dahil nga doon ako nakatuon sa kanyang aking mga dalangin, aking mga ninanais na talagang yun lang. Sabi nga, prayer, yung walang humpay na pananalangin. Yun ang aking ginagawa. Talaga naman, yun nga ang nangyari. So, galak na galak ang puso ko dahil nga sa nangyari yan. Sabi ko nga, akalain ko ba naman na mapapangyari yun. Kasi nga, hindi naman ganun na lang ganun halaga ang napasimulan. So, salamat sa Panginoon Diyos. At talaga naman, sa mga nangyayari sa buhay ko, lalo na, kasi nga, lately ay para bagang pinanghihinaan ako dahil nga sa hindi ko malaman kung ano nga ba, dahil nga minsan ay nawawala ako sa isip dahil nga ay hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Pero tinahawakan ko ang pagiging mananampalataya sa Kanya. Dahil nga sabi ko, ano man mangyayari kung ano man nais niya para sa akin. Kasi nga, makita nyo na halos hindi niyo ako mapagkikita. Pero nandun, iniisip ko pa rin na ipaglilingkod ko ang buhay ko kahit nandun yung kahinga, mahina na ang pagtandang ko. Ultimo kumilos, hindi na. Pero makikita nyo, okay lang, okay ako. Sabi ko nga, okay lang. Kasi nga, hindi ba laging positive dapat ang ating kaisipan. So, once na may magtatanong sa akin, ayos ka lang, okay lang, okay puro sa akin. Dahil naniniwala ako, siya ang hinawak. Pinahawakan ko siya. Pinanampalatayaan ko siya. Kaya, may mangyayari sa akin, ano ba mga ginagawa ko sa araw-araw, ay talagang yun na ang aking buhay. Sa araw-araw kong buhay, sabi ko nga, paulit-ulit. So, yun lamang ang aking masasabi dahil nga, sabi nga, halos di na nga po ako makapagsalita eh. Pag nagsasalita ako, kasama palagi ang luha.
kung magkakaroon man ako ng mga pag-share, minsan ay hindi ko masabi. Yun ang nagiging dahilan kung bakit ako bakit ako hindi na pagkakikita ng ating iglesia. Pero nandun ang aking desire. Pero alam ko, kasama ko ang Panginoon Diyos. Ganun pa man, hindi po ako, ano pa to, nandun pa rin ang desire ko na talagang ipaglingkod ko ang aking buhay hanggang sa uli. Yun lang po ang aking masasabi, at yun ang palagi akong nasa sa isip kung ako man ay magpapatotoo sa ganitong paraan. Sa ganitong kaparaan, yun na, maandun yung luha, kunting pananalita, yun lang po ang masasabi ko sa aking buhay. At yun lang ang aking na-share kung paano magpapala ang Panginoon Diyos, yung magkaroon ako ng maliit na tahanan doon sa aming probinsya. Napakalaking bagay na po, Panginoon. Napakalaki na pong bagay para sa akin yan. Kasi nga, na hindi ko magagawa yan ever. Pero sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos, napapangyari. Yun nga po ang napaka yung makapangyarihan, makapangyarihan talaga ng Panginoon Diyos na pinapapangyari ang hindi ko inaasahan. Yun lang po ang aking maisishare sa mga panahon ito o sa oras na ito na tungkol doon sa pagkakaroon ko ng maliit na bahay doon sa probinsya. Alam niyo ba, ang sukat lang yan ay 4'6", na ang width ay 4, ang haba ay 6 lang. Para matitirhan once na kami ay magbabakasyon. Di naman ako mananatili doon. So, yun lang ang napakalaking bagay na po yan sa akin. Pinagpapasalamat po yan palagi sa ating Panginoon Diyos na pinapapangyari talaga. Kasi halos ilang taon na ang aking panalangin na magkaroon kami ng bahay doon sa probinsya. Nitong year na to, napapangyari. Kaya salamat sa Panginoon Diyos. Walang iba akong pinapasalamatan kundi siya lamang. Yun lang po ang aking may babahagi. Sa ibang mga nangyayari sa akin o sa pamilya ko. So far naman, maganda naman ang kalalagayan ng buhay natin. Sabi nga, 3 beses nakakakain sa araw-araw. Yun, isa rin din yan. Biyaya na pinagkakalob sa amin ng Panginoon Diyos. Yun lang po ang talagang magagawa, ay masasabi ko po sa mga oras na ito. Salamat. Yun ay ibabalik ko po sa ating Panginoon Diyos ang papuri, pasasalamat. Talagang palagi yan para sa Kanya lagi. Sa lahat ng oras. Yun lang po. Samahan mo ako sa paglakad. Kung wala ka, ako'y malilisat. Ituruan, di makitang landas. Sa piling mo hakbang ko'y patatag. Panginoon, kamay ko'y hawak.
sa nagdaang buhay na marungis. Ang pagluha ko'y iyong namasid sa bighatid, tinig mo'y narinig. Pagpahingahin sa iyong dibdib, Panginoon, kamay ko'y hawakan, ipadamang ako'y inakay sa magalaw na takbo ng buhay. Ay mahirap kung di ka kakakbay. Ang diwa ko'y hindi natatakot ng kaaway o talit at lungkot. Ang bitak ng sama ay marupok, pagkat ang pag-iingat mo'y lubos. Panginoon, kamay ko'y hawakan, ipadamang ako'y inakay sa magalaw na takbo ng buhay. Ay mahirap kung di kakakbay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong pag-aaral sa gabing ito ay pinamagatang kong nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Ito po ay matatagpuan sa Lucas 13:7 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, sanhi ng isang masamang espiritu. Siya ay nakukuba at hindi na makaunat. Nang siya ay makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon di nakatayo siya ng tumid at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalagan ninyo sa sapsaban ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagaan kahit nasa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus dahil sa isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Sabi po sa gospel na ito ay may isang babae na 18 taon nang pinahihirapan ng masamang espiritu dahil sa kanyang pagiging kuba. Babaeng ito ay 18 taon nang nagpupunta sa sinagoga sa tuwing araw ng pamamahinga sa pag-asang balang araw ay gagaling siya sa pahirap na kanyang dinaranas.
Gayon din po sa bawat isa sa atin. Sa mga kapatiran natin, meron po tayong iba't ibang pinagdaraanan. Meron po tayong mga kahirapan sa ating pong mga sarili, kabigatan sa ating pamumuhay. Maaaring ito ay pisikal, pinansyal, at espiritual. Subalit, palagi nating isipin na ang Diyos ay ating kasama at palagi po tayong magpatuloy sa Kanya sa araw-araw ng ating mga buhay na dumadalangin na tayo ay Kanyang samahan sa pamamagitan po ng Kanyang banal na Espiritu sa lahat ng ating buhay, sa lahat ng ating araw. At para po sa pagbabalik natin sa ating topic, one Sunday sa sinagoga ay nandoon si Jesus na nagtuturo. At napansin niya ang babaeng ito na nakayuko sa pakikinig sa kanyang mga katuruan. Dahil siya ay patuloy na nakukuba, alam ni Jesus ang kanyang pangangailangan. Nandoon ang awa, kaya tinawag siya ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Sabi po sa verse 13, ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at doon nakatayo siya ng tuwid at nagsimula siyang magpuri sa Diyos. Subalit, ang gospel na ito ay hindi lamang patungkol sa babaeng kuba. Ang babaeng ito ay nagsisimbolo sa lahat ng tao. Lahat tayo ay pinahihirapan ng kasalanan sa mundong ito. Lahat tayo ay hindi makatayo ng tuwid dahil sa matinding pahirap ng kasalanan. Tanging si Jesus lamang na ating tagapagligtas ang makapag-uunat sa atin upang tayo ay makatayo ng tuwid at makalakad ng tuwid na may pagpupuri sa Diyos. We are all in need of help, in need of a Savior. And that is precisely what Jesus longed to be. The Word Savior, our Savior, who frees us from our heavily burden of sins. That it was Jesus came to do. To set us free from sin, to help us stand up straight and praise our loving God. Sabi rin po sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul, for my yoke is easy and my burden is light." At hindi pag-usapan ang tagapamahala ng sinagoga. Kahit siya ay may pangangailangan sa tagapagligtas. Sabi po sa verse 14, "Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi nito sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo pumarito upang magpagaling ng mga sakit at huwag sa araw ng pamamahinga." You see, this story is not just about the healing of the crippled woman. It is about the healing that we all need. Sa kaso ng synagogue leader, siya din ay nangangailangan ng kagalingan. But not physical healing, he needs to be able to see the world in a new way. He needs a softer, kinder heart. He needs to be made to see that love is sometimes more important than rules.
Dahil siya ang tagapamahala ng sinagoga, siya din ay tagapagturo ng Law of Moses. Maaring sa kanyang ginawa na iyon ay naniniwala siya na pinatutupad niya ang batas. Yung fourth commandment. Sabi po sa Deuteronomy 5:12-14, ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga tulad ng ipinag-uutos ni Yahweh na iyon, na iyong Diyos. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw para kay Yahweh, na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Ikaw, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa iyo. Ang iyong aliping lalaki man o babae ay kailangan mamahinga tulad mo. Subalit, ang hindi naunawaan ng leader ng sinagoga ay si Jesus mismo ang kanyang kaharap, ang tagapagligtas, na hindi nila pinaniwalaan na siyang sugong tagapagligtas. At dumating ang panahon na ipinapako pa nila sa krus. At kung nauunawaan lamang sana niya ang 18 taon na paghihirap ng babaeng ito na kuba dahil sa ginawa sa kanya ng masamang espiritu. At ngayon sa kanyang katawan ay pinaalis ang masamang espiritu at siya ay gumaling na sa kanyang paghihirap sa loob ng 18 taon. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi sana siya nagkaganoon, tunay na ang leader na ito ay binulag ng kaniyang paniniwala at may pangangailangan din na espiritual na kagalingan. Sabi sa verse 15, sinagot siya ng Panginoon, mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalagan ninyo sa sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit nasa araw ng pamamahinga? Sa aking pagtatapos, nawa tayong lahat ay magpatuloy sa paglilingkod sa kabila ng ating mga pinagdaraanan na kagaya ng sa babaeng kuba. Sa kabila ng paghihirap, ng masamang pagpapahirap ng masamang espiritu sa kanya, physically, na nagpatuloy siya sa pagpunta tuwing araw ng pananambahan sa sinagoga. At one Sabbath day ay natagpuan siya ni Jesus at siya ay pinagaling sa kaniyang paghihirap. Gayon din ang bawat isa sa atin, sa ating pagpapatuloy, sa ating pagsamba at paglilingkod ay nandoon ang kalakasan, paglago at pananampalataya na one day ay kasama na natin siya. Magandang gabi pong muli sa inyo. Tayo po ay sandaling manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubusan na nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa pagpapakaloob ninyo sa amin pong Panginoong Hesukristo, na tunay na siya ang nagpapagaling sa lahat ng aming mga karamdaman, sa lahat ng aming mga pangangailangan ay siyang nagbibigay, at gayon din sa aming mga espiritual na pangangailangan, Ama. Salamat ng marami sa inyo, Ama, at ibinigay niyo ang aming Panginoong Hesus upang siyang
magligtas sa amin sa tiyak na kamatayan. Maraming salamat, Ama. Nawa ang bawat isang anak ninyo ay palagi magpatuloy sa inyong harapan sa paglakad sa inyo, O Ama. Kagaya ng babaeng Kuba, kung paano siya ay nagpatuloy sa kabila ng kanyang karamdaman sa pagpunta sa sinagoga. At one day, ay tinanggap niya ang kagalingan. Gayon din po kami ng mga anak ninyo. Alam namin sa aming pananampalataya, one day ay makakasama po namin kayo. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat na ito ay aming dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay mo'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, Panginoon.
Mula sa mga taga-Efeso 6:1-3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. At ngayon, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.